Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today is reflection. So, pumasok na nga po ang Adviento, lalo na sa ating mga Katoliko. At ay hudyat na to na papalapit na talaga itong Pasko. December 2 na ngayon. At lalong na-excite ang mga tao sa pagdating ng Pasko. So, alam naman natin guys, sa panahon natin ngayon, medyo naging commercialized na rin ang Pasko. Kaya kung mapansin nyo, di ba, ang dami mong nakita mga decoration, yung mga sale, di ba, sa Shopee, sa Lazada, at kung ano-ano pang mga pakulong ginagawa sa Pasko. So, kasama siguro yan sa mga simbolo na nga ng Pasko. Pero wag po natin kalimutan na ang araw ng Pasko ay ito yung liwanag na kung saan ay nababalot ng kadiliman ang mundo. Di ba? Simula kay Eva at Adan nung nagkasala hanggang sa mga iba't ibang lahi hanggang sa yung mismong Jerusalem o ang bayang pinili ng Diyos. So ang Israel ay nagkasala nga. So sa tagal ng panahon talagang hinihintay nila kung kailan nga ba darating ang tagapagligtas o ang ating Panginoong Hesus dahil nasa kadiliman pa ang sangkatauhan pagkatapos magkasala ng lahat. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 4 verse 16, ang mga taong nasa kadiliman ay nakikita ng nagmaningning na ilaw sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. So, yun guys, napakalinaw no sa mga nasa kadiliman, di ba? Nakita daw na nagningning ang liwanag. Ay ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, kumbaga ito yung propesya ng mga naunang mga propeta, di ba? Na sinasabi nila may darating ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa gitna ng dilim ay magliliwanag. Parang brownout guys, di ba? Pag napansin mo o subukan mong patayin lahat ng ilaw at wala kang makikita, walang direksyon ng buhay mo. Hindi mo alam pag dumiretso ka, baka mamaya bangin na pala, di ba? Kung lumiko ka naman, baka mamaya may masasamang elemento dyan. Pag pumunta ka naman sa kanan, ay basta ka na lang may mahulog sa iyo o meron na lang mananakit sa iyo. So talagang blanco ka, as in blackout talaga ang buhay ng tao nung wala pa si Kristo. Pero nung dumating nga, di ba, yung unang Pasko, di ba, 2,000 years ago, ay talaga namang nagningning ang buhay ng tao. At yun na nga, dumating ang ating Panginoong Hesus ay ang liwanag ng ating buhay. Kaya kung sa panahon ngayon guys, medyo yung buhay mo ay nasa kadiliman. Diba? Nalitong-lito ka. Bakit ka nasadlak sa ganyang buhay? Diba? Bakit napunta ka sa illegal? Bakit masama ang ginagawa mo ngayon? Na tila ba wala kang peace of mind? Diba? Walang liwanag sa buhay mo. Puro kadiliman lang. Puro masama ang dumarating, puro bad news, di ba? Puro problema, sakit ng ulo, na tila ba'y gusto mo nang bumigay. Kasi nga wala kang nakikitang liwanag, kundi puro kadiliman. So ano ang dapat mong gawin? Siyempre, diba guys, huwag kalimutang manampalataya, tumawag sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa mismo nagsabi, ako ang liwanag ng buhay, ang daan, diba? Papuntang paraiso. So, yun lang po ang sikreto kung sakaling tayo ay dumadaan ngayon sa matinding pagsubok at litong-lito ka sa buhay mo. Di ba? Puro sablay ang nangyayari sa buhay mo, puro problema na lang, di ba? Na tila ba wala nang katapusan. Pinanginahan ka na ng loob, nawawalan ka ng pag-asa. Kaya nga ang unang araw ng linggo ng Adviento ay para sa pag-asa. Nadapang-dapa ka man sa buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya sa ating mga Pilipino, di ba, sikat na sikat. Yung kakatagang pag may tiyaga, may nilaga. Habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Yun po ang ilagay natin sa ating puso't isipan na kahit konting pananampalataya lang ang matira sa iyo. Di ba sabi sa Bible,
kahit singlaki lang ng butil ng mustasa, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay doon magsisimula. Di ba? Ang pananampalatayang babago ng buhay mo. Di ba? Kahit isang daliri na lang, kumapit ka pa rin. Di ba? Kumapit ka pa rin para hindi ka mahulog. Para yan ang daliri na yan ang kukunin ni Lord para iahon ka sa iyong buhay. Kaya huwag pong mawala ng pag-asa, lalo na ngayong paparating ng Pasko, di ba? Napakasaya ng ating bayan. Alam naman natin ang Pasko sa Pilipinas ay napakatagal. Simula ng September hanggang December, umabot pa ng January yan, guys. Parang ayaw na natin itigil ang Pasko. Pero huwag natin pong kalimutan na ang Pasko ay para kay Papa Jesus na kung saan ay liwanag na nagningning sa gitna ng kadiliman. Para sa ating buhay, kung madilim ang buhay mo ngayon, gusto mong liwanag, tuwing tignan mo lang ang ating Panginoong Yesus ay nandyan siya lagi. Siya ay mag-iilaw sa madilim mong buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, financial, at kalusugan. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage ko for cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Liwanagin niyo po ang kanyang kalusugan, Lord. Tanggalin ang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Basta manalig kami at manampalataya sa iyo. Ganon din po sa pamilyang nasisira na o nakakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil dumidilim ang kanilang pamilya. Liwanagan niyo po, Lord. Kanilang puso, ipuhin niyo po na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at magpasensya para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ng ulam. Pinoproblema pa kung paano po nila itatawid, iraraos sa maghapon ng kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.